Tahimik ang paligid. Walang ibang ingay kundi ang ihip ng hangin at kaluskos ng mga dahon. Sa ilalim ng punong ito, may isang lalaking sugatan, hindi sa laman, kundi sa loob. Si Simon, isang dating idealistang binitawan ng pag-asa kapalit ng paghihiganti. Ang liwanag ng lampara sa kanyang kamay ay hindi para magbigay liwanag. Ito ay apoy ng puot, apoy ng pagkasuklam, apoy ng pagkapahiya. Sa mundo kung saan ang makapangyarihan ay naghahari at ang mahina ay nananahimik, pinili niyang maging kasangkapan ng kaguluhan. Hindi ito basta kasal, ito ang kanyang entablado, isang pagsabog ang magpapabagsak sa lahat ng kanyang kaaway. At sa bawat saglit, habang inaayos niya ang mitsa, isang panalangin ang bumubulong sa kanyang isip. Mangyari nawa ang hustisyang ipinagkait sa akin. Iisang pagsabog, agbabaksak ang mga mapangkat. Sagani! Si Simon! May bomba sa lampas sa kasodi na Paulita. Hindi! Hindi ako makapayag na mamatay siya! Sa ilalim ng parehong puno, muli nating natagpuan si Simon. Ngunit wala na siyang hawak na plano, wala na ring panibagong pagkakataon. Ang bigat ng kabiguang ito, higit pa sa anumang sugat.
Sa parehong pangpang kung saan nagsimula ang lahat, nagtagpo muli ang dalawang pusong nasugatan, hindi para muling magsama, kundi para sabihing ang tunay na pag-ibig ay yung handang magsakripisyo kahit hindi ito masuklian. Bakit mo ginawa yun? Dahil hindi ko kayang mawala ka. Kahit hindi na ako ang mahal mo. Lahat ay nabigo. Kahit siya, pinili pa rin ang pag-ibig. Sa dulo ng lahat, hindi galit ang nanaig, ang tahimik na ilog, ang saksi na sa isang mundong puno ng ingay, ang pinakamatapang ay yung kayang hindi magpasabog, kundi ang magpatawad.